Good day, this Andy. Right now, we are here at Bauer Tech Pharmaceutical Technologies, and with us is an honor to meet in person Dr. Richard Nixon Gomez. He's not an actor, but a doctor. Good day, Dr. Richard. Magandang araw po sa inyo, magandang araw sa lahat nating mga nanonood at nakikinig natin palatuntunan. Doc, congratulations po for the recent awarding ng Bulacan Chamber of Commerce and Industry na ginawaran po kayo being one of the promising businessman dito sa ating lalawigan. Maraming salamat. Ako'y nagagalak sa parangal na ginawad sa atin, most promising entrepreneurs sa Bulacan, dun sa ng Bulacan Chamber of Commerce and Industry in partnership with the Provincial Government of Bulacan. Nagagalak po ako na binigyang pagkilala ang ating efforts na magbigay ng livelihood, magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Bulacan. Kanina po, nagkaroon kami ng chance na itour nyo dito sa inyong manufacturing plant dito. At isa po sa kinahanga namin na ito pong manufacturing plant nyo ay renewable energy. Yes, 100% renewable energy. Naniniwala tayo that we have to protect the environment. Naniniwala tayo sa kailangan nating palakasin ang ating carbon sequestration capability at bawasan ang emission ng carbon. So being 100% renewable energy ginagamit natin dito ay nakakatulong sa ating kalikasan. For climate change and mitigation din po pala ang ginagawa ng inyong pharmaceutical company. Hindi, kumbaga farm as in literal po, na farming po ito. Correct. Bauer Tech Pharmaceutical is spelled with the letter F for farm. Farm to pharmaceutical. Tayo ay nagtatanim ng sarili nating mga binhi, mga hybridized, non-GMO varieties. Nag-tissue culture tayo, nag-cloning tayo, at itinanim natin sa ating mga model farms. At ang community, binigyan natin ng binhi na yan para sila ay magtatanim, magkaroon sila ng livelihood, at ang kanilang mga ani, isusupply nila sa atin. Ayoko na imported hanggat maaari. Gusto ko tanim ng ating mga magsasaka sa ating mga komunidad. Hybridized, non-GMO, itinanim ng ating community, pinaprocess natin, minamanufacture natin, at yun ang sinishare natin sa ating mga kababayan. Kanina din, Doc Richard, natandaan ko nung sinabi niyo dun ng pag-tour po natin sa manufacturing nyo, yung standard nyo ay hindi basta maka-meet natin yung standard required by the FDA, kundi we want to achieve yung international standard. Ang Bauer Tech ay mayroong 3 lisensya mula sa Food and Drug Administration. License to manufacture cosmetics, license to manufacture food supplements, at ang pinakamataas ay license to manufacture drugs. Iba't iba ang requirements ng mga yan. Nung tayo ay nag-a-apply ng license for pharmaceutical, ang sabi ng FDA, ito ang listahan. So, ang ating effort is not to comply with the bare minimum. Our effort is to comply with international standards. Katulad doon nabanggit ko kanina, sabi ng Food and Drug Administration, kung pharmaceutical ang gusto nyo, sa loob ng production area, you should not exceed 100,000 particles per cubic meter of air. 100,000 particles daw maglalampas. Pinatesting tayo ng FDA. Kalabas-labas ng resulta, 10,000 particles lang, which is 10 times better than required by the FDA. Sabi ng opisyal ng gobyerno, ba't mo ginawa yan? Hindi naman required yan. Opo, naunawaan ko, hindi required ng batas ng Pilipinas at tayo ay nagko-comply sa international standards. Gusto natin ipakita na kaya ng Pilipinong mag-comply sa mataas na antas ng quality and purity. And isa pa po, dahil po we are Muslim journalists, mahalaga po sa amin yung may halal certified sa lahat ng produkto, at nakita po namin that Bauer Tech is one of the halal certified company. Yes, the whole facility is halal certified. At ang ating mga product, definitely halal certified. Isa-isa yan. But the facility by itself is already halal certified. Meron din tayong GMP certification sa buong facility natin.
Ito kanina po nakita natin na ang very common na product nyo na na-awardan internationally sa Poland ay yung product nyo po against parang anti-cancer. Anti-cancer, yes. Ang PyCure, ang pinakamalakas na anti-cancer supplement sa buong mundo. Ang PyCure ay imbensyong Pinoy, gawang Pinoy. Last year, ang Philippines ay nagpadala ng 3 entries sa International Invention Summit na ginawa sa Krakow, Poland. 20 different categories. 3 entries lang ang pinadala ng Philippines at lahat yun ay pinasok sa pharmaceutical category. At isa na doon ang PyCure. Remember, hindi siya isinali sa food supplement category. Siya isinali sa pharmaceutical category. At ang 3 entries ng Pilipinas ay nagkamit lahat ng gold medal. Wow! Sobrang nakaka-amaze po dahil Filipino invention at yung alam niyo yung feeling na kapwa mo Bulakenyo. Ang PyCure ay nakakatulong panlaban sa iba't ibang uri ng cancer. May dalawa siyang mechanism of action. Una, pinipigilan ng PyCure ang pagtubo ng ugat sa paligid ng tumor. May tumor. Paano lumalaki yan? Kumakain yan eh. Nakikiagaw ng sustansya, nakikiagaw ng dugo. Yung cancer cell. Yung cancer na lalaki yan, kumakain yan, marami ugat sa paligid niya. Ang ginagawa ng PyCure, pipigilan ng pagtubo ng ugat sa paligid ng tumor. So, may choice ka. Ipatanggal mo yung cancer, kung may bukol ka sa breast, ipatanggal mo yung breast mo, or patayin ang ugat sa paligid niya. Ginagawa ng PyCure. Number 2, PyCure induces apoptosis or suicide among cancer cells without affecting the healthy cells. Chemotherapy, di ba? After mong mag-mastectomy, tinanggal ang breast, iki-chemotherapy dahil baka may natanang cancer cells. Yun lang, bakit nahihilo, nagsusuka, nakakalbo? Dahil naapektuhan yung healthy cells. PyCure, sa tulong ng PyCure, nagpapakamatay ang cancer cells na hindi nadadamay ang liver, ang kidney, malakas ka. Kahit na umiinom ka ng PyCure, pero nagpapakamatay ang cancer cells. Yun po yung pinanalo natin sa Poland, ito pong PyCure. 3 ang nanalo ng gold medal. Ang ikalawa ay ang black garlic. Ito ang collaboration natin with Mariano Marcos sa State University. Nakita ko meron silang ginagawang black garlic which is very high in anti-cancer component, very high in S-allylcysteine, GABA. With their permission, sabi ko isasali natin sa international competition pero not as garlic, but as a pharmaceutical product. Nanalo rin ng gold medal. Nagtablas sila ng PyCure. At meron pang ikatlo. Sa inyo din po yun. Sa atin din yun. Wow, lahat pala ng healthy. Nakaka-excite naman. Kukunin pa ni Doc Richard. Pero yung 3 entry ay lahat ay from Bauertech. Ang ikatlong entry natin, nanalo ng gold medal sa pharmaceutical category ay ang CanCure. This is the first Philippine-made medical cannabis. Ito ay nanalo ng gold medal sa pharmaceutical category. Now, di ba 20 categories? Yeah. Lahat ng nanalo ng gold medal sa iba't ibang category, merong tangke de guerra, may mga military drone, iba't ibang category. Pinaglaban-laban. Ang isa doon ay mag-uwi ng grand prize for the entire event. Ang CanCure ay nanalo ng grand prize sa International Invention Summit. Wow! Tayo ang nag-uwi noon. Tayo pa rin, kumbaga, sa lahat ng category, sa lahat nagsama-sama. Imbensyong Pinoy. Invention Pinoy pa rin yung Gawang nanalo. Pinoy. At ito, dahil sa ating pag-uwi ng grand prize mula sa International Invention Summit, tayo ay binigyang pagkilala ng Department of Science and Technology at maging ng Pangulo ng Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binigyan personally ng parangal at pagkilala na tayo ay nanalo sa buong mundong pharmaceutical category. Tamo talaga nagko-compete na ang Pilipino. Ang masaya dito, ang lalawigan ng Bulacan ay hindi lang bayan ng mga bayani, kundi bayan din ng mga mayayaman, matatalinong utak. Itong with scientific basis po, lahat ng ginagawa Yes, nyo. hindi tayo mananalo sa pharmaceutical category kung ito ay kwentuhan lamang. Grabe ang research na isinamit at saka proof of concept. Dahil ito ay hindi lamang sa papel, ito ay na-manufacture na at ito ay ipinakita na natin ang epekto, nagkaroon ng diskusyon, nagkaroon ng justification sa Board of Judges, nagkaroon ng lecture at ang napili nila
3 gold medal ng Para pong Philippines. thesis, kumbaga, kailangan mo siyang i-depend. Oo. At sa lahat ng mga yun, may pipili na isang grand prize. Pilipino ang nanalo. Pilipinas ang panalo. Pilipinas pa rin. Bukod po dito, dahil sa DOST, alam natin na mayroon tayong tinatawag na set-up. Isa po kayo doon sa matagumpay na entrepreneur ng set-up dito sa Region 3, tama po? Tama yan. Nung tayo ay nagsisimula pa lamang ng PowerTech dito sa Bulacan, sa tulong ng DOST, tayo ay binigyan ng grant, yung set-up program, na matagumpay nating natapos. Noong 2023, tayo ay binigyan ng parangal, the best set-up sa buong lalawigan ng Bulacan. At tayo din ay binigyan ng parangal, the best set-up in Region 3. Kumbaga, mula sa binigyan ng parangal from the national level ay going na, nag-international na tayo at nakamit na natin. Kumbaga sa Olympic ay nagka-gold tayo. Sa pharmaceutical ay meron din tayong gold achievement na kasama niyo pa ang Pangulo ng ating bansa nung nakuha niyo po itong mga karangalan na ito sa linya ng pharmaceutical. Tayo ay kanyang nirecognize sa isang event na ginawa. Although locally ginawa na yun, nung pag-uwi na natin, sumalubong ang DOST and later on ang Pangulo ng Pilipinas to recognize yung karangalan na inuwi natin sa bayan nating Pilipinas. Lastly po, ano po yung message nyo sa ating mga kababayang Bulakenyo dahil from international ay talagang nakilala na itong ang PowerTech na talagang may sinasabi, kumbaga meron na kayong kumbaga may purchasing power na tayo dahil nanalo na tayo ng gold medal sa buong mundo. Ano po yung message nyo para sa kababayan muna natin na mga Bulakenyo at Pilipino na hindi pa aware about na meron tayong local pharmaceutical technology tulad ng kumpanya nyo pong PowerTech? Ang Pilipino magagaling. Ang Pilipino may kakayanan makipagsabayan or even manguna sa ating mga kompetensya sa buong mundo. Kailangan lang gustuhin natin, kailangan lang gawin natin. Kailangan isa puso natin, hindi lang puro negosyo. Kailangan natin ng pagmamahal sa kapwa natin. Panahon ng pandemic, kanino umaasa ang mga tao? Sa ayuda ni Kapitan. Malungkot ako. Panahon ng pandemic, walang trabaho ang bayang Pilipinas. Nag-open ako, mag-hiring tayo. Yung mga kababayan natin dito sa Bulacan, naglakad, walang transportation. Naglakad sila, nag-apply. Sabi ko, kailangan bigyan natin ng trabaho ang mga kababayan natin. Hanggang ngayon sila pa rin. Now, we have to extend to the community. Kailangan natin ng farming. Ayoko mag-import. Yung mga magsasaka na katiwangwang na mga lupa, binigyan natin sila ng livelihood. Magtanim ka ng malunggay, aani ka ng 5 times ng kikitain mo kung ikaw ay magtatanim ng palay. And so on. Tayo nag-hybridize na ng maraming varieties. In fact, meron tayong bagong programa ngayon. Sa pamamagitan ng malunggay, mare-resolve natin ang physical malnutrition, mental malnutrition ng mga bata. Sa pamamagitan ng plantation natin ng malunggay, mabibigyan ng livelihood ang mga rural communities. At sa pamamagitan ng malunggay, tayo makakalaban sa climate change. Bakit? 1 hektarya na malunggay can sequester 270 tons of carbon per year. 1,000 hectares is 270,000 tons of carbon. So, triple impact sa pamamagitan lang ng malunggay. But we have so many crops. Marami tayong matutulong sa ating komunidad, sa ating mga kababayan. Very well said. Very inspiring talaga yung itong kapanayam natin kay Dr. Richard Nixon Gomez ng PowerTech Pharmaceutical Technologies. Hanggang sa muli, ito pa lang yung first start pa lang ng ating malalimang panayam ukol dito sa PowerTech at sa iba-iba pa nilang mga produkto. And again, congratulations Dr. Richard. Talagang pang world class ang PowerTech, pang world class ang gawang Pinoy, especially ang gawang Bulakenyo. Kasi medyo bias tayo dahil Bulakenyo tayo. And again, this is MJ Albina Balaguer of DCMJ Online, Dawa Sakat Makabuluhang Journalismo, your happiness channel.